Good evening po. Parang konti lang tayo ngayon. Pero kahit na konti tayo, at least marami tayong matututunan. Tama? Anyway, hindi na halata yung sugat ko sa noo, no? Sa malayo. Hindi na halata. Nilagyan ko yun ng plaster. Ano ba tawag doon? Para hindi halata. Anyway, wala na akong paligoy-ligoy, dediretsuin ko na. Ang series natin ngayong January ay Start with God series. So natapos na tayo sa 3 linggo. Yung 3 linggong yan ay, yung first week ay Business is God's Idea. No? Yung negosyo, hindi natin to inisip lang. Yung Diyos talaga yung nagpasimula nito. At week 2, put God first. No? Kapag Diyos ang una, nagiging tama lahat ng priority. At yung pang third week, last week, pinag-usapan natin ay business needs direction. So kung hindi nyo na subaybayan to, pwede nyo i-recap pwede nyo mapanood sa YouTube, CLC Seminars. Ngayon, pag-uusapan natin, vision helps you decide. Yan. Ito daw, vision ay tutulungan tayong magdesisyon. Okay? Sabi dyan, core message. Pwedeng palabas po dito. Core message is, life and business are full of choices. Vision is what helps you choose wisely. So parehas yan sa buhay ninyo, sa negosyo, o kahit sa trabaho, kung hindi pa kayo nagninegosyo. Punong-puno yan ng choices. At sabi dito, yung vision daw, makakatulong sa'yo para ano? Para pumili ka ng mas wise, mas tama, mas maayos, mas magaling. Kung wala kang vision, baka yung mga piliin mo ay mga maling desisyon sa buhay. Okay? So, in every aspect of life, I want you to know this. Not only in business, but all aspect of life, kailangan natin ng vision. Kailangan natin ng revelation o divine direction. Kasi kung wala, bara-bara yung gagawin natin. Kung ano-anong gagawin mo, hindi mo naman gustong maging basketball player. Hindi ka naman pang NBA, pang PBA, pero kung makapag-practice ka, kala mo, athlete ka, di ba? Tama na yung laro-laro lang. Ganon. Hindi ka naman, nagigets nyo ako? Halimbawa, ang goal mo, makagraduate. Sa mga estudyante to, kasama ba sa pagka-graduate mo, yung pagka-girlfriend, boyfriend? Parang ganun ba? Mahihirapan ka bang mag-decide? Magka-girlfriend ba ako? Magbo-boyfriend ba ako? Relationship talk na naman to. Pero lahat ng aspeto ng buhay, naintindihan nyo? Kung ang goal mo ay makapaglingkod kay Lord, siyempre, mamimili ka ng mga option na hindi mo mapapabayaan yung paglilingkod. Kasi may goal ka. Yun yung ibig kong sabihin. Sa negosyo, maraming pinagpipilian. Pero itong vision na pinag-uusapan natin last week pa, makakatulong sa inyo para makapili ng tama. At yun yung pag-uusapan natin, paano nga ba talaga nakaka-apekto yung vision sa buhay natin or sa negosyo natin at kung paano nito tinatama yung mga bagay na pinipili natin. Again, vision helps you decide. Without vision, sabi dyan, decisions are emotional. Nagdidesisyon ka based sa emotion mo. Pag masaya ka, okay. Pag hindi, galit ka, ayoko na. Para bang you are based on, masyado kang emotional driven. Nadadrive ka ng emotion mo to decide something.
Pero sabi dito, with vision, decisions are intentional. Kahit na galit ka, pero dahil may goal ka, kung ano yung tamang desisyon, yun yung gagawin mo. Parang nga lang rin sa pagrerelasyon to, no? Ang goal mo, maging maayos kayong mag-asawa. So kahit nagalit ka, hindi ka magsasalita ng pangit. Maghiwalay na tayo. Hindi ganun yung sasabihin mo. Bakit? Your vision is maging maayos kayo. Ganun din sa negosyo. Kung gusto mong lumaki yung negosyo mo, pag inoferan ka ng Ferrari, tas kaya mo nang bumili, o kaya Lamborghini, o kaya kung ano mang sports car, o kaya Escalade. Di ba? Marunong kang mag-decide ng tama. Alam mo kung ano yung decision na gagawin mo. Yes ko ba to or no? Hindi lahat sila naka-Ferrari. Ako na lang sa mga kaibigan ko, hindi. Pero is that your goal? Kaya ka ba nagnegosyo para bumili ng Ferrari? So kung yun talaga yung goal mo, di, i-go mo yan. Pero kung hindi, ang goal mo, palakihin pa ng palakihin yung negosyo mo. Gawing global yung negosyo mo. Mas i-priority mo yung mga desisyon na makakatulong para lumaki. Naintindihan niyo ba ako? Okay, tapos na tayo. Naintindihan niyo na pala eh. Okay. Ano ba to? Ba't gumagalaw ka ba? Yung sahig yata hindi pantay. Alright. So, introduction. Introduction pa lang pala ako. Every day is a decision day. So, araw-araw tayo nagde-decide. Every day, businessmen make decisions. What to accept, what not, what to reject, where to spend time, where to spend money, who you hire. Napakadaming desisyon. Hindi ko na isa-isahin, pero sobrang daming desisyon. Di ba? Papagalitan mo ba yung tao mo? Gagastos ka ba sa ganitong klaseng equipment? Napakadaming desisyon. But, life is not shaped by one big decision. Sometimes, one big decision affects like, aayusin mo na yung buhay mo. Pero hindi masishape nung sinasabi mong desisyon na ayusin mo yung buhay mo kung isang beses lang na desisyon. It's a daily decision. Your life is shaped by daily decisions. That's why it's important for you to have this vision. Kasi araw-araw mo tong iniisip. Araw-araw mong pinagpipilian yung mga bagay kung ito ba ay align sa vision mo. The problem is not lack of options. Napakadaming option na pwede mong gawin sa mundo o sa pagninegosyo. The problem is lack of vision. Napakadaming option at halos lahat yon pinipili mo. At dumarating sa point na tumatagal ka. Dumarating sa point na yung goal mo ay nadidelay ng nadidelay. Ang reason is not lack of options, but lack of visions. Ito medyo kahit papano, tinamaan ko to nung bata ako eh. Ano ba talaga gusto ko? Magtatrabaho pa ba ako? Anong papasukin ko? Call center? Fast food? Ano ba? Mag-agent ba ako sa real estate? Mag-agent ba ako sa franchising? Mag-agent ba ako sa ganito, ganyan, ganyan? Kung ano, magbebenta ba ako ng kotse? Pagpapatuloy ko ba yung mga negosyo kong to? Pero sabi ko, ito gusto ko eh. Balang araw magiging ganito ako. Hindi naman siguro masama para sa akin yung aking pinapangarap. Kaya most likely tinulungan ako ni Lord. Hindi ako nag-asawa ng maaga. So, because of my vision, I have my vision. I decide a lot of things. Hindi na ako nagtrabaho. Never na, kahit na wala na akong pera, huwag kang magtrabaho, Khalid. Magtatrabaho ba ako o hindi? Wala na akong pera, magtatrabaho ba ako o hindi? Ano yung goal mo? Magnegosyo. Maging successful na negosyante. Magtatrabaho ba ako o hindi? Hindi ko naman sinasabi huwag kayong magtrabaho at hindi ko sinasabing gayahin yung ginawa ko. Kasi baka naman kailangan mo nang tumulong sa magulang mo, di magtrabaho ka muna habang nagninegosyo. Gusto ko makapag-focus eh.
Wala naman akong pressure. Wala pa naman akong anak that time. So maybe that vision that I see helps me to decide easily. Sabi dito sa Proverbs 29:18, lagi natin itong nasasabi, pakunti-kunti, at least talagang madadissect nyo na yung verse na to, Halos lagi-lagi natin ito nagagamit. Sabi dito, where there is no vision, kazon, sa Hebrew, the people perish, para. But he that keepeth the law, happy is he. Ito yung bahagi ng Proverbs na ang pinatutukuyan ay binibigyan din yung tungkol sa pamumuno, disiplina at moral na direksyon ng isang bayan. Hindi lang to tungkol sa isang tao. Tungkol to sa bayan ng Diyos. Kung kayo daw ay, o yung isang bayan, kung yung bayan daw ay walang direction, divine direction, revelation from the Lord, ito daw ay, yung mga tao daw ay magpiperish. Para, ano ibig sabihin ng para? Cast off restraint, uncontrolled, magulo. Wala sa ayos. Kung wala daw revelation from the Lord. Kung walang direction from the Lord. Sabi dyan ng Proverbs. So, but he, lalaki na, tinukoy, that keepeth the law, happy is he. Ibig sabihin, kung sino yung sumusunod sa batas, sa nakasulat, magiging masaya siya. Pero let's focus dun sa vision. I-apply natin sa buhay natin yung salitang kazon, revelation, vision, bagay na pinapakita sa iyo ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mata mo, kundi ng iyong isipan. Kung meron ka daw naiisip na bagay, napupuntahan mo balang araw, ikaw ay magiging successful na negosyante, ikaw yung magiging top 10 ka ng pinakamayayamang tao sa buong mundo. Wow. If that's your vision, at wala ka namang planong masama sa mga tao, pag napunta ka doon, most likely it's from God. Kung nakikita ng Diyos yung puso mo, it's revelation from the Lord. Now, kung wala nga daw revelation, magulo. Kaya yung buhay ng karamihan ay magulo kasi they don't have revelation from God. Or maybe they have. But the problem is, yung decision nila, hindi nila ina-align sa vision. Naintindihan? So you need to align your decisions in life, in your business, based sa vision mo, sa kumpanya o sa buhay mo. Naiintindihan? Pag hindi mo in-align yon, ano mangyayari? Magulo. Lahat ng decision making mo, mali. Sabi dito, when there is no vision, decisions are confusing, mistakes are repeated, progress is delayed. Now, vision brings clarity. So, may dalawang tao, may dalawang businessman, they receive the same offer. Yung isa, inaccepto dahil sobrang excited niya, kikita siya ng malaki. Yung isa naman, in-evaluate niya muna. Anong tinanong niya? Is it aligned with my long-term plan or my vision? So, sa tingin nyo, sinong mas nag-grow? Siyempre yung pangalawa. Yung nag-assess muna, yung nag-evaluate muna kung yung offer sa kanya ay aligned dun sa kanyang long-term plan, long-term goal or vision.
Kung hindi, say no. Point number 1. Vision filters your choices. Vision acts like a filter. Without vision, everything looks important. Everything feels urgent. But with vision, naintindihan niyo ba to? Para bang lahat ng offer sa'yo, lahat ng nakikita mong opportunity, para bang lahat yan maganda? Kasi wala kang vision eh. Kaya lahat ng opportunity, nakikita ka o gagawin mo. Mag-i-invest ka. You invest money, you invest effort, you invest your time. But with vision, you know what matters most. What is the priority? The right decision, yes or no? With vision, you know what does not. Malalaman mo kung ano yung mga bagay na hindi mo dapat inoohan. Ano yung mga bagay na hindi nire-reject mo kahit na napakaganda. Naintindihan? So you need to have vision. Now, sabi dito sa Proverbs 4:25-26, let your eyes look straight ahead, fix your gaze directly before you. Give careful thought to the paths for your feet, and be steadfast in all your ways. Katulad ng sabi ko last week, ito ay payo ng isang ama sa kanyang anak. Tungkol sa focus, decision, disiplina. Sabi diyan, let your eyes look straight ahead. Panatilihin nating malinaw yung ating layunin, umiwas sa mga distractions. Fix your gaze directly before you. Maging mas determinado, huwag pabago-bago yung direksyon. Manatili dun sa direksyon na pinupuntahan mo, na ginugol mo. Kasi pag pabago-bago ka, kahit na ikaw ay nagdadrive, punta tayo SM North, ay hindi, sa SM Mega Mall na lang, yung waste nalilito na eh. Type mo, SM North. Tapos mamaya-maya, habang ma-under ka sa SM, ay, wait, SM Mega Mall na lang pala. Wala, hindi ka makakarating kung saan ka pupunta. O kaya naman tumatagal. 8 hours ka na sa kalsada, hindi ka pa nakakapunta sa kahit na anong mall. Ganon din sa pagninegosyo. What is your vision? Huwag kang pabago-bago ng direksyon. Pag may nakita kang bagong opportunity, tapos misalign dun sa vision mo, anong ibig sabihin? Reject. Focus. Tapahoho ba? Alam niyo ba, yung kabayo, baboy tuloy. Yung kabayo, di ba? May tapahoho sila para kahit na anong distraction, hindi sila dadala. Vision helps you ask, does this decision move me closer to my goal? Yung vision, makakatulong sa'yo para makapag-decide ka kung gagalaw ka ba o hindi. Kung yung decision ba na gagawin mo ay papunta dun sa goal mo or hindi. Magtatanong ka yan sa sarili mo. If the answer is no, ano nga ulit yung tanong? Does this decision move me closer to my goal? If no, vision gives you the courage to say no. Sino nagbigay sa'yo ng courage to say no? Yung vision mo. Kasi malinaw sa'yo kung saan ka papunta. At kung yung bagay, yung opportunity, yung offer, yung magandang bagay na lumapit sa'yo, yung binigay sa'yo ng kaibigan mong bagong negosyo, binibenta sa'yo, may bagong i-investan, kung sa tingin mo na hindi yan papunta dun sa goal mo, vision gives you the courage to say no.
Naririnig niyo ba ako? So it's not bad to say no. Maraming mga pagkakataon sa buhay ko na na-offeran ako ng mga opportunities. Dahil ako ay nag-i-invest sa mga negosyo, marami akong na-investan ng mga maling negosyo. Because I don't have vision. I don't have vision. Hindi pa malinaw sa akin. Since 2020, until 2021. Ano ba talagang gagawin ko? Kailangan lang ba dumami yung pera ko? So lahat ng opportunity na lalapit sa akin, kahit ano pa sila. Naintindihan niyo, kahit ano pa sila, ha? Hindi ko nababanggitin yung mga negosyong yun. Kahit ano pa sila, mag-i-invest ako. Because I don't have vision. My goal is to make my money grow. That's all. Para saan? Wala. Hindi ko alam. Pambili siguro ng bahay, ng kotse. Para pag may birthday sa inyo, may iririgalo ako. Ay, kaso hindi na ganun ngayon. Joke lang. Walang vision eh. Kaya kahit na hindi ko na inaral, kahit na medyo gray business, hindi tatayo ng kumpanya, basta ikot lang ng pera, kung ano-ano na lang, nag-invest ako. Basta kikita yung pera ko. Di ba, Dave? Ang mahalaga sa akin, kumita yung pera ko eh. So ngayon, lahat na lang inuuohan ko. Okay ba? Kikita ba ako? Magkano? Number. Give me number. Huh? Hindi. Mali. Kaya magulo yung buhay ko. Nasa inyo na kung gusto niyo gayahin. Wala kayo. But you need to have vision. Now, I have a good vision from the Lord. No? To help him dun sa negosyo niya. So, yung mga mali kong decision before, na itatama ko na. Ito, ang goal ko, mabigyan ng glory si Lord sa pamamagitan ng wealth ko. To honor His name sa pamamagitan ng meron ako. Ito, opportunity. Mga kikita ako ng medyo malaki dyan. Yes or no? Anong klaseng negosyo ba yan? Sino ba makakasama ko dyan? Mag-glorify ko ba si Lord? Ma-honor ko ba si Lord? Hindi ko naman sinabing gayahin niyo ako, pero most likely, dapat ganun tayo mga Kristiyano. Na pag hindi mo ma-honor si Lord, one of the best thing na ma-vision nyo, ma-reveal nyo na yung negosyo nyo, yung buong buhay nyo, yung buong pagkatao nyo, kahit na yung pera nyo, ay ma-honor si God. That's the best revelation. Pag yan, pinanaginipan mo na, ibang klaseng tao ka na. Hindi ko naman sinasabing nandun na ako sa ganung level kasi I am now in a process. Lahat naman tayo nandun sa ganung proseso. Pabuti, hindi pa sama pabuti. Dapat yung magiging vision mo, kung naririnig mo ito ngayon, dapat papunta dun sa kabutihan na. Dave, sorry. Diyan kasi yung kapatid ko. Naintindihan niyo ba ako? So, what's your vision? Gusto mo ba, ano ba yung vision mo? Halimbawa, sa agriculture, para medyo connected kay Sir. Agriculture, gusto mo ma-dominate yung agriculture business. Gusto mo ikaw lahat sa ganito. Halimbawa, babuyan, bakahan, dapat ikaw lahat. O, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Kahit natapakan mo ibang nagbababoy, nagbabaka, nag-alaga ng hayop, kahit na masira yung negosyo nila ng wala, dahil lang sa kasakiman mo, gagawin mo. Kaya dapat ayusin mo rin yung vision mo. Hindi porket meron ka capacity, kakayahan, ang goal mo na ay to dominate lang. Tapos, mas maganda, to dominate and to help other people. Hindi lang para makasira. Kaya nga may decision making dun eh. Halimbawa, yung mga negosyante, mayayari ko sila sa presyo kasi kaya kong magbigay ng mas maliit. Pero, mas marami akong matutulungan. Kasi mas mababa akong maibibenta.
mas makakatipid yung mga tao. So you need to choose. Ang hirap nun. Parehas meron kang tatamaan eh. Pero what's your vision? To help a lot of people na makatipid sila at mamuhay sila ng mas magaan. Kung 10 lang itong nagtitinda na kakumpetensya mo na mayayari mo sa, matatalo mo sa competition sa price, pero mas marami, 100,000 yung mabibigyan mo ng murang karne o gulay, ano desisyon mo? Itong 10 o itong maraming tao? Makakapili ka ng mas maayos, hindi ka magi-guilty. Naintindihan niyo ba to? Sinasabi ko. Napakadaming desisyon na kailangan mong gawin, pero you need to have vision. What's your vision? Kung yung vision mo gumanti lang dun sa isang owner na gusto mong talunin yung negosyo niya para mapakita mo na mas magaling ka sa kanya kasi inaway ka niya, minura ka niya nung bata ka pa, what kind of vision is that? Revenge? So you need to know what kind of vision. Ano ba yung vision? A vision, it's a revelation from the Lord. If it's a bad goal, bad plan, it's not from the Lord. That's not, I cannot call it vision. It's ambition. Magkaiba yung vision sa ambition. Ha? Point number 2. Point number 2 na ba ako? Parang ang bagal ko ah. Nadadala lang po. Bibilisan ko ng konti ah. Point number 2. Vision protects you from bad decisions. Many bad decisions are not sinful. Hindi naman makasalanan yan. O, hindi ko naman sinasabing lahat ng decision yung mali ay kasalanan. Pero, kaya lang siya mali kasi unwise. O kaya naman, hindi aligned. Many bad decisions are not sinful, hindi naman kasalanan, they are simply unwise or misaligned to your vision. From your vision. 1 Corinthians 10:23. Sabi dyan, I have the right to do anything you say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but not everything is constructive. Ano ibig sabihin nun? Hindi lahat nakakatulong, hindi lahat nakakapagtayo ng tao, yung iba nakakasira. Ayan, constructive ba? Hindi yan lahat nakakatulong sa buhay mo, yung iba makakasira sa buhay mo. Yun yung ibig sabihin yan. So, pwede mong gawin lahat ng bagay kasi pinalaya ka na ni Kristo nung ikaw ay naging mananampalataya niya. You are free. You have now the freedom from Christ. You can do anything, but not everything is beneficial. Hindi lahat ng bagay ay makakatulong sa'yo. Hindi ko sinasabing may lisensya ka para gumawa ng masama. Pero maaaring may mabuti kang gagawin, pero hindi makakatulong sa'yo. Na marating mo yung gustong marating sa'yo ni Lord o mapuntahan mo na gusto ni Lord para sa'yo. Magandang bagay naman yung dumami yung negosyo mo. Okay yun. Pero wag agad-agad. Katulad ng sabi ko before, kailangan at least connected dun sa negosyo mo yung susunod mong negosyo para hindi ka mahirapan mag-aral. Mas mabilis yung progress mo. Kung ikaw, hindi naman pinagbabawalan yun, ini-encourage pa nga ni Lord na magnegosyo ka ng 7 venture. Yes, 8, sabi doon sa verse, magdagdag ka pa daw ng venture mo. Pero dapat, hindi porkit may nakita kang opportunity, yun na yung papasukan mo, madidistract ka eh. Ito, yung negosyo mo ay kapihan. Tapos bigla kang tumalon sa damitan. Kung kapihan yung negosyo mo, pwede ka naman magnegosyo ng at least medyo malapit-lapit na yung restaurant. Kasi parehas yan na drinks lang, tas pagkain. Hindi masyadong malayo. Pero kung papasok ka sa damitan, o kaya bentahan ng relo, medyo maninibago ka or mag-aaral ka na naman ng mga kailangan mong aralin dito sa pagbebenta mo ng relo.
Kasi galing ka sa kape. Madidistract ka sa pag-aaral na imbis na nabibigay mo yung time mo na mas mapag-aralan pang palakihin yung kapihan mo, pumunta ka sa pagre-relo. Good naman yun. Pero not every good thing na decision nyo is beneficial. That's why kailangan vertical. Vertical ba tawag doon? Vertical ba to? Horizontal. Sorry. Yung vertical, ganun malayo. Ano ba dapat, sir? Vertical. Ibig sabihin, dapat align yung mga negosyong dinadagdag nyo. Naintindihan? Hindi porkit nakakita kayo, ito panibagong negosyo, kailangan magdagdag ako ng negosyo. Put your egg. Don't put your egg in one basket. Sabi. Not every good decision is beneficial for you. May mga bagay na pagdidesisyonan natin na medyo makakadistract pa sa atin. So you need to think, what is your vision? That's why you need to first have the vision. Ask the vision from the Lord. Etong ginagawa nyo pag-attend dito, nakakatulong sa inyo para maunawaan sa inyo ano ba yung gusto ng Diyos para sa iyo. Hindi masamang magnegosyo at gumawa ng pera. Ang masama, magtrabaho ka para sa pera. Pero kung nagtatrabaho ka para kay Lord, yung pera ay nagtatrabaho sa iyo, ikaw yung master, hindi yung pera mo. Dapat nagsiserve sa iyo yung pera, hindi ikaw yung nagsiserve sa kanya. Point number 3. Vision teaches you not everything good is good for you. Ito yung sinasabi ko kanina. Not every opportunity is your assignment. Without vision, you chase trends. You follow others blindly. With vision, you stay focused. You protect your future. Katulad ng sabi ko, hindi porkit inoferan ka ng isang trending na negosyo, kikita ka, malaking pera, malaki tubo, mag-oo ka na. You need to ask your vision. Is it aligned sa'yo? You need to ask yourself, align ba to? Pag hindi, walk away. You avoid losses. Not only money, but time. Point number 3. Vision removes emotional decisions. Decisions made in emotion often lead to regret. Pagsisisihan mo. Di ba? Pag meron kang magaling na tao, na kinontra ka lang, para bang natapakan lang yung ego mo, sobrang inis mo, tinanggal mo, nakalimutan mo, siya pala yung pinakamagaling mong salesman. Sometimes you regret. O kaya naman, may partner ka. Nagkasamaan lang kayo ng loob. Pinersonal mo. Nag-quit ka na dun sa negosyo, binenta mo yung share mo. After 10 years, biglang lumaki yung kumpanya. Dapat kasi hindi ko na binenta eh. Ba't ko kasi inawa yung friend ko? Proverbs 14:12. There is a way that appears to be right, but in the end, it leads to death. When emotions lead, fear makes you quit. Pag natakot ka, mag-quit ka na. Pag mga 3 buwan, hindi ka bumibenta, ayaw mo na. Excitement makes you rush. Pressure makes you compromise. Dahil pressure ka na, wala nang standard. Kahit na, ito na, okay na to. Kahit na, hindi makaka-honor kay Lord. Gagawin mo na. Papasok ka na dun sa bagay na dahil sa pressure.
Vision keeps you grounded. Talagang mapapag-isip ka muna. Hindi ka gagawa ng mga bagay na makakasira din sa'yo balang araw. Sabi diyan sa James 1:5, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. So, kung sino daw sa inyo yung gusto ng wisdom, you ask God. Ano yung ibig sabihin ng who gives generously without finding fault? Hindi nanunumbat ang Diyos. Bukas palad siyang magbigay. Hindi porkit nagkamali ka, hindi kanya bibigyan ng katalinuhan, karunungan na hinihingi mo. Vision plus wisdom produces stable decisions. Katulad ng sabi ko, maraming mga negosyante, walang vision nagtayo ng negosyo. After a year, they quit. Then they establish another one. Every year, nagpapalit sila ng negosyo. Kasi feeling nila yung negosyong yun, hindi para sa kanila. Hindi ganun yung pagninegosyo. Wala kang matatapos. Alam niyo ba yung kalan? Yung boiling water? Pag binubuksan mo yung kalan, tapos pinapatay mo, yung water, sa takore ba tawag dun sa initan? Takore. Hindi yun iinit. Kung patay-sindi, patay-sindi, patay-sindi. Hayaan mo munang uminit. Baka mga after 2 years or 5 years. So what's your vision? Hindi ko naman sinabing mag-stay kayo talaga dun sa negosyo na hindi naman talaga okay. Pero ang sinasabi ko lang dito, yung decision ninyo ay matatama. Whether you are going to quit or you stay. What's your vision? Point number 4. Vision saves time, money, and energy. Wrong decisions are expensive. They cost time, money, peace. Naalala ko tuloy si Mark Zuckerberg nung tinanong siya. Sabi niya, paano ka ba naging successful? Sabi niya, you need to have right decisions. Paano ka magkakaroon ng right decisions? You need to know the wrong decisions. Paano mo malalaman yung wrong decisions? You need to experience wrong decisions. Kaya sabi nila, failure is a stepping stone or ladder to success. Pero kaya kong sabihin sa inyo, as long as you study the Bible, malelesen yung mistakes, mga wrong decisions. Katulad ng pinag-uusapan natin ngayon. Kung lagi lang kayo makikinig sa ganito, lagi lang kayo a-attend ng business talk, ang galing ko mag-promote. No? Kung lagi lang kayo magbabasa ng Bible, at pag-aaralan nyo talaga yung pagninegosyo ng merong Diyos o nanguna si Lord sa business nyo. Yung business nyo ay offer ninyo kay Lord, siya talaga yung gawin yung sandigan. Yung decisions ninyo ay hindi magkakamali. Hindi naman hindi magkakamali, pero malilesen yung mali. Vision helps you, basahin muna natin to. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Anong ibig sabihin yan? Be very careful how you live. Ang buhay ay nangangailangan ng maingat at intentional na maayos na pamumuhay. Not as unwise, but as wise.
Kailangan ng karunungan. Making the most of every opportunity. Maging masinop kayo sa oras. Huwag sayangin ang mga pagkakataon. Ibig sabihin, kailangan pag-isipan nyo ng maigi kung ito ba ay makatutulong o hindi. Ito bang desisyon kong to ay makakapagdala sa akin papunta dun sa ginugol ko o hindi, para hindi ka magsayang ng oras. Vision helps you avoid unnecessary losses. Focus your resources. Vision helps you use time wisely. Huwag naman kayong magkaroon ng sakit na analysis paralysis. Yung analyze na lang ng analyze. Sobrang takot ka na. Pero again, if you have vision at yung mga bagay na darating sa'yo ay i-align mo muna sa vision mo bago mo oohan, titingnan mo kung ito ba ay align sa vision mo. Kung hindi, say no. Okay? Naintindihan niyo ba ako? Halimbawa, you want to become a businessman. Sample lang to Then someone offered opportunity sa abroad. So, yung pag-abroad mo ba ay makakatulong sa'yo para maging negosyante? Kung hindi, di say no. Kung oo, say yes. What's your goal ba? Makaipon ng pera? Para pag uwi mo dito may pang-negosyo ka? I will tell you something. Hindi yung pera yung problema, ha? Kung gusto mo magnegosyo, hindi mo kailangan mag-ipon ng puhunan. You need to start learning how to business as soon as possible. Don't wait for money. Kasi kung maghihintay ka pa, mga 2 taon bago ka mag-ipon, 2 taon na pag-aaral ng pagninegosyo yun na sayang sa'yo. Unless kung ikaw ay nagtatrabaho para maipon mo yung pera mo, at the same time, nagninegosyo ka na, it's good. Kung meron pa diyang hindi nagsisimula magnegosyo, huwag kayong umasa na pag nagkaroon kayo ng malaking puhunan, ay magiging successful na o maayos na yung negosyo nyo. Walang ganun. Kasi kahit na sinong bigyan dito ng 1 billion, tapos hindi niya alam paano i-manage yon. At hindi siya marunong paano magnegosyo, ubos yun. At hindi yun lalago. Pero kung yung negosyante, alisin mo lahat ng pera niya, kunin mo lahat ng ari-arian niya, iwanan mo sa kalye ng walang kahit na damit lang. Huwag mo naman iwanan ng hubad. Kahit 5 duling. Wala pa sigurong 1 taon, mayaman na ulit yun. Because they know how to do business. Kaya kung gusto mo talagang magnegosyo, hindi ko naman sinasabing huwag kang magtrabaho kasi you need that to survive. Pero don't focus. Huwag mo nang patagalin. Habang nagtatrabaho ka, you do business. You start learning. Naintindihan? I'm not saying na huwag kayong magtrabaho. Hindi yun yung sinasabi ko dito. Ang sinasabi ko dito, kung alam mo yung goal mo, alam mo yung decision mo. You do your job as employee to survive, to sustain your life, and then do business for your future. For the future of your family. Pwede mo nang pagsabayin. Pero kung yung opportunity pagtatrabaho ay makakapagpigil sa'yo para magsimulang magnegosyo o makapag-aral magnegosyo, wag na lang. Kasi ang goal mo, naiintindihan nyo ba ako? Kaya magkakaroon ka ng tamang desisyon eh. Hindi tatagal yung papunta mo dun sa pupuntahan mo. Hindi maraming stopover. Dire-diretso, papunta tayo sa SMOA. Dire-diretso yan. Walang pipigil eh. Hindi, punta tayong SMOA. Daan muna tayo dito sa Shangri-La. Daan muna tayo sa lahat ng mall. Dadaanan mo bago ka makapunta. Hindi, ang tagal. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, kailangan may tapahoho. That's your vision. Dire-diretso. Eh, ang masama yung iba, papuntang MOA,
Yung sasakyan nila, umaandar papuntang SM North. Ang layo. So if you want to become businessman, you focus how to become businessman. While you are working, start being businessman. Change your mind. Make it a businessman mindset. You start studying. You start business. People without vision spend a lot but gain little. Spend a lot of money, time, effort. Point number 5. God uses vision to direct our steps. God leads through vision. Psalms 32:8, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eyes on you. May kasama pang pagmamahal yung kanyang tingin sa iyo, ha? Proverbs 16:9, in their hearts, humans plan their course, but the Lord establishes their steps. Katulad ng sabi ko last week, hindi ka pinipigilang magplano. It's good for you to plan. Sabi nga dyan, hindi naman kinontra eh. Wala naman nakalagay dyan. It is not good that the heart of humans plan their course. Wala naman ganun, di ba? Ang sabi dyan, in their hearts, dineclare lang dyan, humans plan their course. Tayo daw ay nagpaplano ng ating pupuntahan, ng ating lalakaran. But the Lord establishes our steps. Ang tunay na karunungan ay magplano ng may pagpapasakop sa Diyos. Hindi yung plano ka lang ng plano, pero hindi mo naman ina-align din sa Kanya. Kaya nga, last time, yung mga topic natin, di ba? Pati sa preaching, pastor. Aligning with God. Vision does not replace God. Vision works with God. When vision is submitted to God, decisions become clearer, direction becomes steady. Point number 6, bilisan ko na po. Small decisions shape big future. Big success is built on small decisions. Luke 16:10, sabi dito, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So, katulad ng sabi ko, sa taas, ano sabi dyan? Big success is built on small decisions. So, whether it's a small opportunity, you decide correctly. You decide wisely. Kasi it affects sa success mo. Daily decision or daily choices shape character, direction, and destiny. Vision helps you stay faithful in small decisions. Halimbawa, yung dumating ka lang sa tamang oras, yung may meeting ka ng alas 10, tapos nagising ka ng 8:30, sabi mo sa sarili mo, konti pang oras. Gigising ako mga 8:45 para mag-asikaso. Small decisions. Pero yung trust nawawala. Na-late ka. Nagising ka, 9:45 na. Tapos sasabihin nyo, on the way na po ako, na traffic lang. Sabi ng kausap mo, traffic naman talaga dito sa Manila eh. Ano pa? Yung maliliit na expenses. Small decisions. Yung tip na binigay mo. Yung pinambili mo ng candy. Hindi mo nilista. Small decisions. Maraming ganun na yung nakaugalian. Hanggang sa lumaki yung kumpanya mo, hindi mo na matrack yung maliliit na gastos. Yung simpleng pag-follow lang ng sistema.
Yung hindi mo pagsita sa mali na ginawa ng tao mo, pinagpabukas-bukas mo pa. Sige, last mo na talaga yan. Last. Di pag nagkamali, sabihin mo na agad. On the spot. Para matandaan niya na yung pagkakamaling yun. Hindi, gagawin yan eh. Alam mo, 5 beses ka na nagkamali. Hindi ko na lang matandaan kung kailan. Wala kang ebidensya, boss. Ngayon pa lang ako nagkakamali. Wala na. Kung umpisa pa lang, sinabihan mo, lalaki na yung ulo nun. Magkakaroon na yun ng, di ba? Dami-dami ko nang ginawa sa kumpanya mo eh. Tapos isang mali pa lang ako. Hindi ka isang beses lang nagkamali. Maraming beses pinapatawad lang kita. Boss, hindi ko alam yung mali na sinasabi mo. It's a small decision. Pero it affects. Yung credibility mo masisira. Yung oras mo masasayang. Yung mga tao sasama yung loob sa'yo. Paano ka magiging successful? Who wants to help you? Wala na. Magugulat ka na lang, balang araw mag-isa ka na lang. Bakit? Yung maling decision mo na sumigaw ka sa tao mo. O kaya sinasabihan mo ng pangit, araw-araw. Small things. Sorry doon sa mga nasasabihan ko ng pangit. Closing. What is guiding your decisions? The question is not, do you make decisions? Because everyone does? That's not the question. The question is, what guides your decision or decisions? Emotion or vision? What? You answer that. Sarili mo. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. When vision is clear, decisions are simpler. Life is calmer. Progress is steady. Reflection. Ask yourself again, do I have a clear vision guiding my choices? Meron ba? Meron ba? You answer it. Meron? Kung wala, make a clear vision. Number 2, do I pray before making decisions? If not, gawin mo ng kaugalian yun. Lalo na sa mga, kahit sa mga small decisions. Okay? Weekly action steps. Number 1, review your current decisions. Number 2, remove choices that don't align with your vision. Number 3, pray before making major decisions. Again, even small. Let's declare this. 1, 2, 3, go. I declare that my decisions are guided by vision. Ba't ako lang nagsasalita? Parang ang hina. Isa pa. 1, 2, 3, go. I declare that my decisions are guided by vision, not emotion. God directs my steps. I choose wisely. I build steadily. My future is secure in the Lord. Amen. Amen. So, tapos na tayo sa Start with God series. Next February, we're going to talk about change how you think. Papakailaman naman natin kung paano kayo mag-isip. Ngayong January, pinakailaman natin kung sino yung mangunguna sa buhay nyo at kung sino yung dapat nyong unahin at kung sino yung dapat nyong kasama. Si Lord. So next month, pag-usapan naman natin kung paano natin babaguhin yung ating mindset sa pagninegosyo. Naintindihan? Change how you think series. Okay? So kasama dito yung think like a CEO, stop living day to day, responsibility brings growth, mindset affects income. It's a exciting series. Lagi naman, ano? So, thank you and God bless. I hope you learn. Inubos ko talaga yung oras para walang question and answer eh.